si A.C. Bhaktivedanta at ang mga langgam sa templo ng Mayapur. Sa Mayapur, kung saan nakatira si A.C. Bhaktivedanta, ay mayroong 2 kwarto. Ang isang kwarto ay doon niya ginagawa ang pagsasalin sa Ingles na mga libro. Doon din niya tinatanggap ang kanyang mga bisita. Sa kasunod na kwarto naman ay ang kanyang pahingahan. Pero ginagamit din niya ito upang mag-alay kay Krishna. At ang mga pagkain na galing kay Krishna ay magiging prasadam na. Doon ay may isang maliit na lamesa na gawa sa marble. Ito ay malapit sa kanyang higaan. Ang buwan ng Hunyo ay talagang napakainit. Kung kakain ng pananghalian si A.C. Bhaktivedanta, ang kanyang devotee ay papaypayan siya sa pamamagitan ng peacock fan. Hindi lamang ito nakakalikha ng malamig na hangin, kung hindi pangtaboy na rin ito sa mga langaw. Pero pagka si A.C. Bhaktivedanta ay tapos na sa kanyang pananghalian, alam na agad na mga populasyon ng langgam at sila ay pupunta na agad-agad sa dingding. Wala pang ilang minuto ay nandoon na sila sa plato sa lamesa. Tatawagin pa nila ang batalyon ng mga langgam. Sa Los Angeles, sinabi ni A.C. Bhaktivedanta sa kanyang mga devotee na maglagay ng turmeric sa daraanan ng mga langgam. Naging maganda naman ang resulta nito sa Los Angeles. Pero ang mga langgam sa Mayapur ay hindi mapipigilan. Daan-daang mga langgam ang umaakyat sa paanan ng lamesa. Pinaiikutan ng kanyang plato at pagkatapos ay makakarating na sa kanyang prasadam. Parang alam nilang eksakto kung kailan sila pupwede nang magpunta sa preparasyon ni A.C. Bhaktivedanta. Doon, una sila ay magpupunta sa mga gulay at sa chapatis. Kasunod naman ay ang kanin na may halong iba-ibang matatamis na kakanin. Kadalasan, sila ay nagtitipon-tipon sa pagitan ng mga plato. Pagkatapos naman, ay pupunta na sila sa preparasyon kung saan ay matatapos nila ang lahat-lahat ng pagkain. Pero paminsan naman, para silang may maliliit na paggalang kay A.C. Bhaktivedanta sapagkat hinahayaan nila na maubos muna ni A.C. Bhaktivedanta ang kanyang pagkain ng mga matatamis at pagkatapos ay tatayo na ito upang maghugas ng kamay. At sa ganung mga sandali, ang pinakahihintay na mga langgam at sila ay darating na. Alam nila kung anong oras o pwedeng mag-dive sa mga matatamis. Samantalang si A.C. Bhaktivedanta naman ay walang sinasabi tungkol dito. Hinahayaan lamang niya na atakihin ng mga langgam ang kanyang napagtapusan ng pananghalian. Sinasabi nila na araw-araw ay uupo si
A.C. Bhaktivedanta sa kanyang tahanan. Si A.C. Bhaktivedanta ay magsisilbi ng kanin, dal, chapati, subji sa lahat. Minsan ay nagpahuli si Mahapurush at ang lahat ay nakaalis na. Dalawa lamang sila tao sa kwarto na yun, si Prabhupada at ang kanyang sarili. Napakadami na mga hugasin, pinggan. Sabi ni Maharaj Purush sa kanyang sarili, kung sa bagay, ang mga maduduming plato nito at kaldero ay nalilinis naman araw-araw. Pero hindi ko nakikita ang kahit na sino man na naglilinis nito. Ang alam ko lamang, isa lamang ang tao sa isang kwartong ito at kadalasan ako naman ay wala dito. Kanya iisang tao lamang ang maaring gumagawa nito. Hindi naman karapat-dapat na siya ang gumagawa nito. Iniisip iyon ni Mahapurusha. Kinuha niya ang mga kaldero at pinggan na madudumi. Sa ganong eksena ay lumapit si Prabhupada at ngumiti. Ang sabi nito, ako ay nagdadasal kay Krishna para sana ay mayroong tumulong sa akin. Si Srila Prabhupada ay maaari namang tumigil sa anumang Gaudiya Math Temple dahil mahal na mahal nila si Prabhupada. Alam nila na mga God Brothers ni Prabhupada Abba-Baba na napakagaling nitong kumanta at napakatamis ng kanyang pagkirtan. Nakapagbibigay ng kamanghamanghang lectures at kamanghamanghang mga pagsusulat ng mga artikulo. Kung magpupunta lamang siya sa Gaudiya Math, alam mo at nakikita ang mga tao doon na namumuhay ng komportable. Pwede naman si Prabhupada na tumira doon. Hindi na niya kailangan pang gumawa ng kahit na ano. Lalo na ang maghugas ng mga plato at kaserola. Maari siyang mamuhay doon ng komportable sa Brindaban. Pero ninais niya na maghugas ng mga plato para sa mga hippies. Kami ay napaka mababang klase ng tao. Pero si Prabhupada ay nagluluto at naglilinis para sa aming mga hippie. Si Srila Prabhupada ay talagang napaka mapagkumbaba at napaka maawain. Walang katulad ang kanyang pag-uugali. Walang katulad si Prabhupada. At wala nang makahihigit pa kay Srila Prabhupada. Jaya Jaya, Srila Prabhupada. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Haribol!